Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng October 1, mga Lodi. No? So malupit-lupit ang news natin ngayon mga idol. So ano nangyari sa trade nyo? Ang lupit na nangyari sa XRP mga idol No, medyo lumipad mga idol. Nako, inaabot nga ako kanina mga lods Bad trip panalo na spin curling pa na spin curling. Grabe naman yan. So, check muna natin yung trade natin. Ay, yung ano natin. So, kanina yung 47 natin, ayan, bawas na 34 na lang. Nabawasan na ng, ilan yun? $13, mga idol. Tama ba? Grabe. So, ngayon, chumichempo-chempo lang ulit ako ngayon, mga idol Pero ano na po nag-shutdown na po ang government, mga idol, ng US. So, alam nyo na yung tinapik na natin kanina kung ano yung mga mangyayari pag nag-shutdown ng government. So, overall, hindi naman ganoon siguro daw maapektuhan ng crypto. Actually, yung kabaliktaran pa nga, medyo lumilipad pa nga daw mga idol. So, grabe, no? Hindi mo alam kung saan ka lulugar. So, ako swing from the tangles up my heart. Ayun lang ginagawa natin, mga idol Kapag nakita nating top na, gaganoon tayo. So, kaya lang kanina, wala. Ngayon kasi, medyo naging busy ako nung paggabi na, so hindi na ako nakapag-trade. So, pero itong 34 na to, mga lodi, ang daming naranasan kanina niyan. Nag-60 yan, nag-70, bumaba. Nag-40, nag-50, ngayon nag-34. Alam mo yon, ang dami ng kasi nakakagulat to mga lods. Dito ako naubos sa pagkakit na to. Ang daming stop loss ang inabot niyan, mga idol. Mulad dito. Dito, tinamaan na yung stop loss ko dyan. Dito pa lang tinamaan na. So, hinayaan ko na. Sabi ko lilipad na yan. So ngayon, umano siya dito. Ito, tumap siya dito. Tumap siya dito mga idol. So ginawa ko, nag-short ako. So dito profit na ako kaya lang hindi ko kinuha. So pumunta dito, no? Ayan, no? Nag-short pa rin ako diyan. Tapos pagdating dito, okay na to mga lods. Nakapag-profit ako dito $4 ata o $5 ganun. And then nag-short ulit ako. Kaya lang yun na nga, umangat na siya. Tapos tinamaan yung stop loss ko, nag-short ulit ako, yun umangat na naman siya. So grabe, naubos ako dito sa pag-angat na to. Ilang stop loss tinamaan sa akin diyan. So ayun, umalis na ako kanina. So ngayon, kababalik ko lang mga idol, check natin kung makachempo tayo. Chempo ko dito, I don't know pero siguro malaki yung chance na mag-short ako dito. Malaki yung chance na mag-short ako dito, mga idol, no? So ayun, titignan natin kung anong nito. Anong gagawin ko dito mamaya, mga idol. Check nyo kung anong mangyayari sa 34 ko. So kanina 47 to. Syempre, hindi nyo na nakita, nagkaroon ng trade, and then ngayon 34 na lang. Tara siya. Malas, kala ko pa naman pag ko kanina, sabi ko, pag update ko, makikita nyo, naging 70 na Kaya lang ayun, boom, top yes ang kalahati. Yung kalahati na yun, dalawang stop loss inabot niyan, mga lods, no? So ayan, grabe. So punta na tayo dito sa ating crypto bubble, mga lodi. Kung titignan nyo ang day natin, nako, maganda-ganda, no? Halos kulay green lahat ng coins. Yung Aster, Saros at FTN lang ang red, pati pala Hex. Pero lahat, pati pala Mix, ayan, lahat green na po, no? Ito ano to? Leo token, no? So ayan mga lodi. Pero yung Pump, SEC, Sol, Say, Link, WIF, Jupiter. Ayan, ICP, TON, Ploki. So almost all, no? Kulay green mga lods, no? So sana magtuloy-tuloy na to, mga idol, yung ating recovery kasi September natin madugo. So sana makarecover na tayo ngayong October, no? Nagising na ba ang lahat? Kasi wake me up when September ends. Nagising na ba at magte-trade na ulit, magbubudega na ulit kayo? So ayan. Umpisahan natin ang balita kay Donald J. Mother Trump. Sabi dito ang mga idol ng YouTube agrees to pay 24.5 million to settle lawsuit for suspending President Trump account in 2021. So, sinuspend kasi nila yung account ni Donald Trump, yung YouTube account niya in 2021. So, ngayon, presidente na si Trump. Syempre, nakita nyo naman, puro halos trending lahat ng mga ginagawang video ni Trump.
no? So mas maganda kung makababalik na yung account niya. So syempre, siguro bilang sorry nila kay Donald J. Trump, kay President Trump, magbabayad sila ng 24.5 million. Oh, nagsalita pa dito si James Wynn, no? Sabi ni James, kilala niyo si James Wynn, di ba? But but only 24.5 million. So ini-expect niya ata mas malaki pa, mga idol, no? Andito rin yung Cointelegraph. Grok, what is your opinion on this? Was YouTube right on suspending him or is it fair they are paying? YouTube suspension on Trump's account in 2021 followed the Capitol riot. Tama. Naalala niyo ba 'yon? Yung riot sa Capitol, yung almost halos, alam ko karamihan doon puro mga Black American eh. No, citing violation of policies against inciting violence, a decision aligned with their terms. True critics argued it infringe on free speech. The 24.5 million settlement confirmed today by the source like WSJ resolved the lawsuit without admitting fault. It's fair as a pragmatic end to litigation, reflecting both sides' interest. So, ayun, grabe, no? Nagbayad pa yung YouTube para lang ibalik yung kanyang account. Ang lupit mo, Donald J. Trump. Speaking of Donald Trump, mga idol, Donald Trump Jr., si Donald Trump Jr. to, hindi pala si Donald Trump mismo. Donald Trump Jr. says, crypto will preserve US dollar dominance, mga idol, no? The dollar may lead, but the OniWeb will connect it all. O, ayan, sabi dito, mga lodi, no? O, eto, punta tayo sa Bitpinas, mga idol. Na-miss natin yung Bitpinas, eh. May natira ba sa sahod? Sabi dito, mga lodi. Here's a look at digital bank interest rates together with their promos in Philippines as of October 2025 curated by Bitpinas. So ito daw yung mga nila, mga idol, no? Interest rate. So sa CIMB Bank, mga idol, 5% to 5.6% to 4.75. Ano pinakamalaki dito? GoTime 3% lang, mababa. Maya Bank, nako, laki ng sa Maya, 50%. 15 pala, sorry, 15%. Grabe. Oh, ito halos pare-pares lang, 4, 5, 3, 6.5. GCash, wala bang GCash dito? Wala pala. Yun, hindi wala pala 'yon. Yung own bank 3 lang, no? Ito si RCBC 4.88 lang. Maribank, yung Uno Bank, Union Digital. So, ang pinakamalaki is yung Maya Bank, mga idol. Up to 15%. Kaya ang tanong nyo dito, may natira ba sa sahod, mga idol? Basahin natin yung, walang comment eh. Sayang. Ito gusto ko tong yan eh. Gusto ko tong i-news, mga idol. No? Ang lupit nito. No, na-news na natin to nung una, pero talagang ginawa na nilang malupit talaga to, mga idol. South Korea just took trading to a whole new level. A whole new level. Imagine an arena packed with fans, giant charts flashing on screens, and traders battling it out to see who can double their capital the fastest. Its finance turned into an e-sport, part skill. Sabi, mga idol, part luck and pure adrenaline, mga lodi. Tama, part luck lang yan eh. Hindi mo sure yan, mga idol eh. Kahit na gaano kakagaling bumasa ng chart, hindi 100% yun. Forget gaming. Crypto trading is now the competition of choice with the same hype, intensity, and crowds you'd expect from esports. The line between investing, gambling, and gaming has officially blurred. Grabe to, mga idol. Forget gaming na. Trading is the new esport in South Korea. Ito kasi yung rules, no? Traders are given accounts with equal balance, and the winner is whoever doubles their capital the fastest with a set time limit. It's finance gamified, part skill, part luck, and pure adrenaline. The spectacle blurs the line between investing, gambling, and competitive gaming. Grabe. Parang walang competitive gaming dito, mga idol, sa tingin nyo. Parang pure gambling to eh.
'Di ba? So ako, taka na, lalaban ako diyan, mga idol. Si Boss Robo magaling diyan. Oh. Kaya lang ang tanong diyan, siguro isang coins lang 'yon. Sa tingin niyo o maraming coins? Siguro maraming coins to, iba-iba. Mga lodi, kunyari, hindi Bitcoin lang. O kumbaga, pag binigay sa iyo yung asset mo, yung margin mo o yung capital mo, o sige, doblehin mo 'yan sa ganitong oras sa crypto lang, sa trading. No, kahit saan ka mag-trade siguro, no? So kahit hindi sa Bitcoin, kahit sa mga meme coins, pag sa mga meme coins, sarap nun, ang bilis lang dun. Ang bilis mo rin maubos dun. Mga lodi. Ang gusto ko lang dito mga idol, sana may live, no? Kasi pag may live mga lods, pwede ka sumabay. Syempre hindi naman lalaban yung mga yan kung hindi sila magagaling eh. 'Di ba? So mas maganda may live version. O may live talaga, papapanoorin mo. Para pwede kang sumabay sa mga trader. O ito si Jeblo, tumaya siya na 100x. Ngayon siya sa Shiba Inu coin. Inaalapag niya na ba sa kanyang designate triangle? Paglabas, boom! Sunog! Sunog si Jeblo mga kapatid. No, ayun na, wala na. Ubus ka na Jeblo, tayo ka na dyan. Ang lupit niyan mga idol, oh. No? Sana may live, no? Para maganda talaga, mga lods. Ako gusto ko talaga may live eh. Diba? So shoutout dito kay Pal Don't Trade sa mga lods. Sa kanya ko nakita mga lods eh. Follow natin siya. O ayan. Hindi ako nakapollow pala. So ayan, grabe no. Gravities yun. Ang ganda niya no, kung tutuusin no. Kahindik-hindik at kagilagilalas yan mga lodi. O ito, speaking si Kronos mga lodi no. Kronos, crypto.com secures a full stack of CFTC derivatives license, becoming the first major crypto platform in the US to do so, mga lodi. September 30 yan, no? Nung kahapon. September 30, 2025, Crypto.com today announced that it now has approval of a full stack of US commodity futures trading commissions. No, yung pala ibig sabihin nun, no? Commodity Futures Trading Commissions, yung CFTC. Derivatives license, becoming the first major cryptocurrency platform globally to hold FCM, DCM, and DCO license in the United States of derivatives. For derivatives, mga idol, no? Specifically, Crypto.com, Derivatives North America, CDNA, a CFTC registered exchange, and clearinghouse and an affiliate of Crypto.com is now approved to offer margin derivatives trading on cryptocurrency and other asset classes with an amendment to its designated contracts market DCM license. In addition to its existing capabilities to offer fully collateralized derivatives pala through its prediction market. So may futures trading mga lodi, no? So good yan sa Kronos mga lods, no? Eto mga lodi, sinearch ko to at ewan ko lang pero sabi kasi walang bilog eh. Tandaan niyo yun, yung ganito wala siyang ganyan. Pero nung sinearch ko siya kay Grok, good, tama daw to mga lodi, no? Hindi siya fake news. XRP integration with Swift via Tunes grants access to 11,000 banks, significantly broadening its global cross-border payment capabilities. So, akala ko ba hiwalay na sila sa Swift, mga idol? Ba't ganun? Ba't meron pa din, mga idol? Di ba? Can you help me? Ito, parang sinabi ng Swift, Daddy, yung Ripple tinawag ng Swift na Daddy. Can you help me with cross-border payments? Funded partnership with Tunes, a global leader in payments. This collaboration integrates Ripple's digital asset infrastructure with Tunes' direct global network to make cross-border payments faster, more secure, and more accessible by connecting to over 7 billion banks accounts, 7 billion bank accounts, and mobile wallets. The partnership, which builds on prior collaboration from 2020, enhances real-time payouts and extends coverage into new markets, and wala na, no? So, hindi pa rin pala sila kumbaga, hindi pa rin sila nawawala sa Swift, mga lodi, no? Andiyan pa rin.
Alam nyo, sa tingin ko nga, yung mga in-announce na partner ng ganyan, syempre alam naman nila na may mga community yan, alam nila na magkakaroon ng siraan yan. Siguro, kasama yun sa strategy para maraming ma-shakeout sa XRP eh. Ano sa tingin nyo mga idol? Para maraming umalis sa XRP. Di ba? So, magkakaroon ng mga ganung FUD. Ayun lang sa tingin ko. Yeah. O, eto naman. Breaking. Official. Excuse me po. Official listed on Nasdaq, the first currency in history to achieve this. 249.99 per XRP is happening mga idol. So, ang nag-post nito si King XRP. So, pinak-check natin to. So, 50-50, hindi siya masyadong fake news. Ganito ang tamang paliwanag dyan, mga lodi. No? Ito yung sinabi dito ni DB in the house, man. Sabi niya, not true, but, sabi niya, no. XRP is not directly listed on the Nasdaq. Hindi siya direkta, no? As a stand-alone asset, but it has recently been included in the Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. Ticker niya NCIQ, no? Which trades on the Nasdaq, mga idol, no? This means investors can gain exposure to XRP through this regulated exchange traded fund, which also holds other digital assets. Here's a breakdown. Mabilis lang to. Hashdex Nasdaq Crypto Index ng ETF. This ETF now holds XRP along with the other cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, Solana, and Stellar. So, yung Hashdex Nasdaq, mga lodi, hindi siya, kumbaga may hold sila na marami, katulad ng XRP, Bitcoin, Ethereum, Solana, tsaka Stellar. So, hindi yung direkta na XRP lang. Nasdaq listing, the NCIQ ETF trades on the Nasdaq exchange. Regulatory context. The inclusion of XRP in the ETF follows a new streamlined ETF approval pathway created by the SEC for eligible digital assets. Not a direct listing. So, ayan mga lodi, hindi siya direct listing. Pero it's important to understand that you are not buying or selling XRP directly on the Nasdaq. Rather, you are buying shares of an ETF that includes XRP. So, yun hindi siya rektang mix mo XRP yung mabibili mo. Mga lodi, no, ETF siya na including ang XRP. Therefore, while XRP isn't a direct Nasdaq listing, its presence within an regulated ETF on the exchange provides US investors with traditional regulated way to gain exposure to XRP, no? Kahit na hindi siya direkta, mga lodi, na-expose pa rin siya doon, no? Para makita pa rin yung XRP, mga lods, no? Pero hindi katulad ng sinasabi dito ni King XRP na na-list na, no, yung XRP na siya lang daw, no? The first currency in history daw. So, ayan ipapack-check natin yung mga news natin, mga lods, no? Ayan, tas ito naman. So ito syempre hindi natin kailangan i-fact check to kasi rumors nga Rumors daw. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung totoo hindi. Sabihin mo nang hindi totoo. Lang. The end of cash on November 1st, no? Ang dami ko nang nababasang ganito, mga idol. Lining up with the full US government shutdown and the end of the money printing, mga lods, no? So nasa plano ba yung shutdown ng government, mga lodi? At the same time, a new era begins. Decentralized media and institutional tokenizations are live on the XRP ledger. Ayan. Transition is happening right before our eyes. Powering the largest XRP share. So, ito mga lodi, no? So, naniniwala ba kayo, mga idol, na balang araw, yung cash, kumbaga yung fiat, no? Yung fiat, kumbaga, mababawasan yung paggamit sa kanya. Siguro hindi naman siya mawawala ng totally, di ba? Yung mababawasan lang yung paggamit sa kanya kasi puro digital payments na yung pwedeng gawin, no? Nangyayari na nga ngayon yun sa GCash, di ba? Kanina nga nangyari yun nung bumili ako sa OSAVE, kaya lang sobrang bagal. Pansin nyo ngayon, pag may mga nagbabayad ng GCash, parang ang tagal nila sa counter, no? Parang ang dami pang ginagawa. Minsan di pa ma-scan, yung ganun.
Kaya kaya naiinis din ako minsan sa ganun. So mas maganda, maayos nila, mas mabilis. 'Di ba? Mas maganda, mas mabilis, ma-improve nila yung ganung bayaran, no, yung payment system na ganun. 'Di ba? So ayan. Ayun yung natin. So check nga natin kung meron pa mga ibang news ngayon. Wala na kasing ibang news mga lodi. Wala ako yung Telegram. O ito, 44 minutes. Melanion Capital, known for Europe first Bitcoin ETF, is launching a 50 million euro. Tama ba? Euro ba to o pounds? Fund on to build a private regulated BTC reserve. O ayan, good news sa BTC. Bitcoins enters October. October lang. Where October, diba? October walang M dun eh. Where will it finish? It finish the month, sabi dito. CC confirms that the BNB Chain-X account has been restored after a hack. O nga pala, nakalimutan ko to. Hinak nga pala yung account ng ng BNB, no? About 13K was stolen. Victim will be compensated. Ayun pa pala, isa pa palang news to na nawala na sa ko to. 13K stolen is the headline. The real story is the reels. The BNB chain hack shows the asymmetry of crypto trust. A $500 drainer kit, a 45-minute delay on X, and retail wallet drains in minutes. Core infra stayed intact, but the attack vector wasn't code. It was confidence. Restoring funds is easy. Restoring credibility is not. Every breach is a stress test of crypto's weakest link. Reliance on centralized comms in a decentralized world. The 13K wasn't the cost, the probe was. The real question, what bigger play were they mapping? So sabi nga, kung hindi naman ang issue dyan kung 13K lang yung nawala, hindi naman issue dyan kung nabalik din yung nawala. Ang issue dyan, hack kayo. Ang issue, mga lodi, nabawasan ng tiwala, yung trust na wala kasi nahahack pala. Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun yung sinasabi noon ni Shanaka, mga lodi, which is tama naman yun. Di ba? So BNB chain, alam nyo, napakadaming ewan ko syempre yan eh. Matindi yan eh. OG na yan eh, di ba? So kung nahack ka ng ganun, nako, mahirap yan mga idol, no? So ayun yung mga news natin ngayon. So basa tayo ng comment nyo, mga idol. Grabe, pagod ako kanina. Let's go. Ito. Si Ferdinand, ayan, shoutout sa iyo. Mag-live ka naman, Boss Diablo. Wala, hindi nga tayo nagla-live, mga lodi, mahirap mag-live. Mag-short na kayo, mag-drop mamaya malala. Uy, nako, nag-pump nga eh. Talo nga tayo sa pump eh. Si Mental Hospital TV, shoutout. Ito yung pump na di ako masyado masaya lang yan, naka-short ako. Yung panalo ko sa SNX na lagas din. Panandaliang saya lang pala. Kanina nga nagtitrade ako, di ba? So, nilalaban ko ng nilalaban to, putik, ang dami kong stop loss dito na tinamaan. So, yung 70, kasi naging 70 to naging 70 USD. So, yung 70 ko, bumalik na, talagang naging 34 na lang. Tapos nalungkot ako kasi sabi ko, umangat na. Sana sumabay na lang ako, gumanon ako. Tapos pagtingin ko sa portfolio ko, dahil nga umangat yung market, umangat din. Eto, wala pang magkano lang to, 2,000, wala pang 2,000, yung 70, mga nasa lang yun eh. 70, mga nasa 3 o 4, ganun. Tama ba? Tapos pagtingin ko sa portfolio ko, up ng 25k. Sabi ko, wala, ang limit na. Dito talo ako ng 115 o something. O mga 2,000, panalo pala ako sa portfolio ko kasi umangat eh. BTC nagpump di ba? Umangat ng 117 to eh. Diba? Kaya pagtingin ko kanina, lang to ngayon nadagdagan 25k. Sabi ko, mas maganda talaga pag may bodega ka no? Nakikita mo rin, kahit syempre naka-short ka rito, malungkot ka sa trade mo. Pero kung titignan mo yung portfolio mo, dahil lumangat yung market,
Lumalaki din pala yun. Panalo ka pala dun. Ganun pala. Nagulat din ako eh. Sabi ko, tindi nun ah. No, so, ayan. Si Musikero. Ayun pala. Sorry. Mukhang handa na ang XRP to the moon, Lord. Sabi dito ni Fishing Addict TV. Ayan. Mamaya check natin yan. Juno Roblox, Boss Jeb for President. Ba't ako? Hindi ako ah. Any objection? Hearing none? The motion is approved. Lagi ko na naririnig yun. Nagagaya ko na si Tito Soto eh. Any objection? Hearing none? The motion is approved. The gentleman from Maguindanao is recognized. Nagawagan. Si ano? The gentleman from Mindanao, Robin Hood Padilla is recognized. Panyero, pasok. Ganun dapat eh. Si Raid Explorer, kaspa daw si Idol. Sabrak, Boss Jeb, ano ibig sabihin ng sutoy? Tawag ko sa mga katrabaho ko, sutoy. Hindi ba masama yun? Yung sutoy, expression lang yan, Idol. Kahit ano, parang chupul. Parang ano. Ikaw magbahaya. Tama, ikaw bahala magbigay ng ibig sabihin. Di ba? Uy, ang sutoy ganun, di ba? Ang ganda pala para sa'yo, di ba? Ang ganda nun pero hindi, alam ko yung sutoy, parang hindi siya, hindi ko alam Alam ko parang negative yun, mga lodi. Meron kasi akong tropa na driver, lagi niyang sinasabi yun. Nahawa lang ako. Lagi niyang sinasabi yun kapag nagpupusoy kami. Pag may mga batang sutoy, yung mga batang inutusan niya, tawag niya sutoy. Oy, sutoy, bili ka dito, ganun siya. Wag mo subukan mag-short, malalagas ka lang. Oo nga eh. Lagas na nga mga lodi. Si-share ko lang TV, Phil Habis. Good PM, Boss Jeblo. Yes, na-enjoy ko po ang video nyo at like done na din. Congrats po kay Boy WhatsApp. Kay Boy WhatsApp. Salamat din sa pag-shoutout sa akin kagabi. Ayun mga lodi. Si Phil Habis yan idol Busy si Boy WhatsApp ngayon, nagsusulat eh. Mukhang natamaan SL mo kanina, boss. Oo nga, natamaan siya, no? Pero nakasunod ako dun eh. Ayan. Basta ganun, ang hirap kasi explain eh. Mabilisan lang eh. Wavy lang tayo, parang Mishima lang eh. Bumabasig nag-step down bilang Ripple CTO, tas magiging isa ata siya sa board of director ng Ripple. Yun yung nabasa ko sa post niya sa X account niya. Correct me if I'm wrong. Tama po. Magiging board of director po siya. Parang hindi na siya yung mga nagpo-post na lang sa Facebook. Siya na yung aatin sa mga meeting, di ba? Yung mga pag may mga partner na big time, siya na yung mga aatin doon, mga board of director na. So parang nga sa akin na-promote. Si Bibo, okay na yan, basta panalo ang trade, kaya lang tayo ngayon. Mamaya titignan ko kung tayo. Pero tatry ko talaga mag-trade mamaya bago ako matulog. Si June Avendaño, always shoutout dyan. Inoy Taduran, shoutout din kay Idol. Si Bibo, syempre. Joseph Berdin, always shoutout sa'yo. Pinoy Tips, yes, ODL, XRP only, walang ibang crypto coin, di ba? Alam nyo ba ang ODL? XRP lang meron yan, mga lodi. Yan ang on-demand liquidity. Disley, shoutout sa'yo. Si may nagtanong kay Disley, sabi niya, sir, ano ba yung 589? Ba't lagi mong kino-comment yan? Ako nasasagot, Idol. Ayan, pag sinearch mo, yung 589 kasi, Idol, sa mga riddle ng riddler sa XRP community, napaka-importante niyan. Yung 589 na yan. Isa yan ang magic number, mga lods. No? Pwedeng ayan yung magiging presyo ng XRP, pwede rin hindi. No? Pwede rin namang 58.9 or 5.89. Pwede rin pagpalitin mo siya o kaya buwan yan. Di ba? So maraming ibig sabihin niyang 589 sa XRP community, mga lodi, no? Hanapin mo yung 58. Pag meron kang na account sa X o sa Twitter, i-type mo lang Ripple tapos 589. Maraming lalabas doon, makikita mo. Positive vibes always, Boss Jeblo. Always watching your channel. Sana pumaldo lahat bago matapos ang taon. Sana nga, Idol Marvin Raga, no?
Lahat tayo sabay-sabay. Si Christian Torregosa, boss, paano ba maglagay ng lock profit? Kasi minsan nasusunugan pa ako kahit panalo na. Actually, hindi ko siya alam sa phone. Kaya nga kaya nga hindi ako nakapag-ano kanina eh. Nakapag-lock profit nung sinamahan ko si Boy WhatsApp eh. Pero pwede siya sa PC. I-drag mo lang 'yon, mga lods. No? Halimbawa, nako. Mahirap kasi mag-sample eh. Alam ko sinabi ko na to noon eh. 'Di ba kapag naglagay ka ng nag-position ka. Pang. Tapos may lalabas dito. Yung iyong stop loss something like that. Kapag nilagay mo yun, nag-stop loss ka, may guhit 'yon. 'Di ba? May guhit siya. May lalabas na guhit. Kunyari, ang stop loss mo dito. Ayan. Lalabas yung stop loss mo dyan na guhit na kulay pula or something, kung anong kulay ng chart mo. Ngayon, halimbawa, nakalong ka, no? Kasi dito yung stop loss mo eh. So, nakalong ka, dito na siya. Umangat na siya. Halimbawa. Saan na yun? Umangat na siya. Profit ka na ng $20. Pero ang position mo, halimbawa, ang position mo dito. Ayan. So, ulit position mo dito, stop loss mo dito. So, ito yung position mo. Profit ka na ng $20. So, itong stop loss mo, kunyari, stop loss mo dito, $5. Iangat mo lang yan, i-drag mo lang siya pataas na ganun. So, yung negative, magiging positive yon, mga lodi. Ganun lang yun eh. Dinadrag lang po yun, no? Pero sa cellphone, hindi ko alam kung paano actually. Hindi ko siya alam. Sa PC lang. Kaya mas komportable ako mag-trade sa PC. Nagtitrade lang ako sa cellphone. It's either giyang na ako mag-trade nang wala ako sa PC ko o lasing ako. Ganun lang yun. Nas nakahiga na ako. Gusto ko mag-trade. Doon lang ako nakapag-trade sa cellphone. Pero usually sa PC talaga ako nagtitrade, mga lodi. No? Si Christian yun Si Meow, si David Schwartz mag-flip the switch sabay retired. Pwede, no? No David, no more XRP. Money is waving. Pwede rin yan. Si Poor Trader, shoutout sa'yo. Si Ambitious Coin. Si Skyrens, CTO lang daw siya umalis pero part pa rin siya ng XRP. Tama ka dyan. Salbahe kasi mga Bisaya. Dati, grabe naman kayo mga lodi. Dati pinanalangin nila na bahain ang Luzon. Sila tuloy. Grabe ka naman, idol, no? Basura man. Wag ka naman ganyan. No, wag natin na hilingin, no? Wag tayong maging masaya sa mga ang tawag doon, sa mga hindi magandang nangyayari sa ibang tao, mga lodi, no? Ano 'yun? Bad 'yun. Bad 'yun, mga lodi. No, hindi naman kung sakaling may mga chupol na Bisaya, may mga chupol din naman na mga Tagalog, 'di ba? Pero hindi lahat. Ganoon din sa kanila. Ganun yun, hindi lahat mga siguro yung mga nababasa mo, mga salbahe. Pero may mga mababait akong tropa ng Bisaya, mga lodi. Tsaka magaganda yung mga Bisaya. Matatapang. No? Ako ba ako? Kasi dito na ako lumaki sa Caloocan eh. Hindi ko alam ang alam ko, ang probinsya ng airpot ko, Bisaya. Tapos yung mama ko naman Ilocano, kaya nga Bisacol eh. Bisacol daw ako nun eh, mga lodi. Pero magbabait yung mga yan. Lahat ng Pilipino mabait, mga lodi, no? May mga tsupulan talaga. Tulad ng mga nasa gobyerno. Sutoy. Pero masama yun. Mag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, idol. Bad yun. Pete Pelizardo, shoutout sa'yo. Bitcoin Honey. Shoutout si Eket Gaming. Kakatakot ang lindol kagabi, Boss Jeb. Uy, si Eket Gaming, taga dyan ka ba sa Cebu? Muntik na masunog bahay ko. Uy, grabe. Idol, kamusta ka na? No, lagi ka lang mag-ingat dyan, mga idol Alam nyo na grabe nga daw yun kasi di ba yung sport complex, habang may nagbabasketball, yung iba na gumuho, di ba? Tapos namatay yung mga naglalaro. Di ko alam kung yung naglalaro o yung mga audience Basta mismo dun sa may sport complex, ang dami nakita, may mga nakita na silang patawan. Parang ganun. Grabe. No? Ingat ka dyan, idol. Sana dumating na agad yung tulong dyan sa inyo, mga lodi, no? At maayos na. Diniklara na state of di ba, emergency yung lugar na yun. Lalo na yun sa may epicenter.
No, grabe. Kakatakot mga idol. Pagkalikasan yung kalaban mo, wala kang magagawa eh. Wala kang magagawa. Hindi mo paghahandaan, hindi mo masusolusyonan agad-agad, 'di ba? Halimbawa, yung bulkan, pag sumabog 'yan, ang gagawin mo, takbo. Ganun lang gagawin mo diyan eh. Takbo ka lang sa malayo, 'di ba? Tapos yung epekto niyan sa tao, yung mga ash, yung mga something, 'di ba? Yung mga sisirain ng lava, magma, ganun. Isa pa yung earthquake. Wala man nakakahula. Kumbaga, malalaman lang nila may lindol na, nandiyan na, parating na. 'Di ba? So mahirap kalaban ng kalikasan mga lodi. Yan dapat lagi kayong handa. Kaya tama rin yung sinabi ng iba eh. Alam ko kayo na ka ba narinig yun? Meron ka dapat talaga na tawag dito. May matitira kang pera na pang emergency talaga. Hindi lagi hindi ka ubus-ubus, hindi ka lagi nakasagad. Para pag may mga kalamidad na nangyari, meron kang huhugutin. Ganun. Tama yun. Si Anime Forever, shoutout sa'yo. Ayan. Nag-short si Idol. Si Hera Cleo Pangilinan. Di na raw nakapag-video si Idol sa takot. Mga building sa Cebu City. Nagsayawan na Idol. Ninervous nga daw siya. Grabe, no? May mga aftershock pa daw yan, Idol. Kaya dapat mag-ingat pa rin kayo. Lagi kayong handa. Delikado. Di ba sa atin yung the big one? Dito yung sa atin, sa Maynila yun eh. Dadaanan talaga yung ano yun eh. Maraming dadaanan yun eh. Meron ako mga napanood na video dati na yung mga building kontra sa earthquake. Para siyang may spring sa ilalim. Yung pundasyon niya may spring. Malaking spring. Para habang lumilindol, sumasayaw lang siya pero hindi siya katulad ng iba na masisira. Habang sumasayaw nasisira, ikaw hindi. Sumasabay ka lang sa agos ng galaw ng lupa. Parang ganun. Galing nga nun. Kaya lang syempre, pricey yun. Ayun lang maganda dapat ma-improve yung mga buildings natin eh, no? Kaya lang, kangina kasi kinukurakot eh. Dapat yung, alam nyo yung, kunyari yung mga billion halos trillion na ninakaw ng mga pukin ng mga sotoy na yan, no? Dapat inano na lang yun eh. Halimbawa, binilan ng mga gamit yung mga guro. Di ba? Ganun. Kumbaga, laking pera nun eh. Alos lahat, pwede mabigyan. Bigyan ng camera yung mga pulis, yung body cam. Alam ko meron na, pero hindi naman lahat meron eh. 'Di ba? Bigyan ng mga basta, maraming pwedeng gawin eh. 'Di ba? Sa mga ganun, tapos ano lang no. Sinasarili, yung mga demonyo, yung mga mga sotoy na yan eh. Dapat yan kinukurot ng flies eh. Dennis Cortez, shoutout sa'yo. Paldo daw siya sa Zcash. Ayan, ligtas daw pala sila Hera, Cleo Pangilinan ba yan? Salamat sa Panginoon, ligtas kami lahat. Ito lang nasira sa ari-ariyaman namin. Ako, grabe Idol, ingat kayo dyan ha. Mukhang marami kang ari-ariyan Idol ha. No? Pero ingat kayo dyan Lods, no? Huwag ka na masyadong lagi ka mag-charge. Di ba ang ganun? Pag may mga ganito, lagi naka-charge yung mo eh. Cellphone mo eh. Si OJT, shoutout sa'yo. Si Clavis, ayan, shoutout sa kanya. Magnitude 6, napakalakas niyan. Pinakamalakas na record yata is magnitude 8 or 9 yata. So, ang lakas niyang magnitude 6. Ano yung shutdown ng government US Idol? Bakasyon yung buong government sa Amerika? Ascension from CEO to board director. Ano yun, Idol? Kanina sinabi natin, di ba may mga magsasara, may mga maraming, actually, ang may gusto lang talaga niyan, mga Democrats eh, mga Idol eh. Pero titignan natin kung anong maging epekto niya at kung gaano siya katagal. Kasi ang minimum ng shutdown ng government, 8 days lang. Pero nung kay Trump, ginawa niyang 35 days yung 2018, di ba? Ano natin kanina. So, ngayon, titignan natin kung gaano katagal yung shutdown ng government. Magkakaroon tayo ng mga update dyan, mga Lodi, sa mga susunod natin mga news, no? Kung ako sa'yo, Lods, hold ka. Madaming linya. Mag-hold ako ng madaming linya sa MetaMask mo para eligible ka sa mask. Airdrop ng MetaMask, not financial advice. Thanks me later. O yan, sabi ni AJ Kamote Trader, kung gusto nyo rin makatanggap ng mask,
na airdrop ng MetaMask, no? Itong MetaMask na to kasi magkakaroon sila ng coins daw. Mag-hold daw kayo sa MetaMask ng linya. Siya nagsabi niyan, hindi ako ha. Mga Lodi, no? I-search nyo kung gagawin nyo, kung gusto nyo gawin yan, pag-aralan nyo mabuti ha. Ako, hindi ko alam, parang wala akong balak eh. Idol, sorry. No? Pero salamat sa iyo AJ Kamote Trader ha. Salamat sa infong malupit. Kinshang Sheng, shoutout sa iyo. Skylab, promoted si Satoshi David Nakamoto. Alam nyo, marami nagsasabi talaga niya na si David Swart si Satoshi Nakamoto eh. Pero syempre, hanggat di inaamin, wala tayong magagawa. Projects na ako vlogs DIY-er. Ayan. Lods, anong mangyayari sa crypto kung may US federal government shutdown? Actually, hindi ko nga alam eh. Idol, titignan pa lang natin. Kasi ngayon ko pa lang siya may experience. No? Ngayon pa lang natin siya may experience. Kaya nga sabi ko magkakaroon tayo ng mga update sa mga sunod na araw. Titignan natin kung makaka-apekto ba siya sa crypto, makaka-apekto ba siya sa kabuuang market, o hindi naman. Ang apekto niya, mapangit ba o maganda ba? So, titignan natin sa mga susunod na araw yan, Idol. Pasensya ka na, hindi ko muna masasagot ang iyong katanungan niyo dahil first time ko rin yan. 62. Diablo TV, what the hell? Ba't ko kaya nasabi yun? Tuloy-tuloy lang ako nagsalita, biglang nasabi ko na yun eh. Junel Nail siya. Ay, grabe naman talaga si Instant Tindera. Nai-impress na ako sa iyo, Idol ha. Ikaw lagi ang number 1 na nagko-comment, mga Lodi, no? Instant Tindera. Teacher ka ba, Idol? No? Okay lang ba? Sinig ko yung picture. Lagi kang nakaabang sa akin. So, salamat sa iyo, Idol ha, Instant Tindera, no? At congratulations, ikaw number 1 sa Japan. Number 1. Palakpakan natin si Instant Tindera. Ayan, daming palakpak nun. So, ayan. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga Lodi. Sana enjoy nyo ang ating video ngayon at balita, no? So, huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin dyan sa description. Sa baba may mga bonus dyan at discount, mga idol. Lahat ng link na kailangan nyo nandyan. No, ay check nyo lang yung mga link dyan kung ano-ano yan. So, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Gloves TV, subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, this hand will become true because it looks like a gun. So if you don't subscribe, I'll reverse you Uno card. Uno card. Sige na, bye-bye na.